Itong Inday na to, what day? Araw na yan, bitawan mo. Ano sa akin, stricto sa akin. Hindi makakaligtas talaga sa mga Pinoy yung mga ganito. Galing kay Jack Argota. Tatang, paano ka makakabili ng ganyan? 300k lang ang sahod ng isang congressman buwan-buwan. Compute ko lang ha, mula nung naging congressman ka, from 2019 up to 2026 present. 300,000 multiplied by 72 months, that's equivalent to 29,600,000. Meron ka pa daw di umano Cadillac Escalade na tag 18M, Mercedes-Benz na C63S na tag 5M. So paano ka magkakaroon ng ganyan, tatang? 300k lang ang sahod ng isang congressman. Kulang pa mga sinahod mo pambili niyan, ha? Nagtatanong lang, tatang. O, pera pa yung gastusin yung everyday. Siyempre may gastos dyan. Puta, katarantaduhan namang wala. Siyempre gagastos ka everyday. Ang tawag doon, everyday expenses. Di ba? O, abante, nakitang suot ang 20M na relo sa impeachment hearing. Kung di ako nagkakamali, RM to eh, yung Richard Maela. Putang, ano nito? Astig na ito. Nagkataon na yung pinalabas natin kahapon, yung about sa cat's eye, di ba? Nung isang netizen na binidyohan, ipapalabas ko ulit dito kasi in-upload ko yan hapon eh. Baka iba yung viewers ko ng hapon sa viewers ko ng tanghali. Papakita ko din sa inyo mga kayon, ha? Pero bago yan, eto muna. Malupit eh, di ba? Malupit ang mata ng mga manonood. Talagang wala kayong may tatago, pati brief, garter ng brief mo, malalaman nila kung bacon yan o may butas eh. Kung abante spotted na may suot na 20M, 40M, Richard Mile sa impeachment hearing. Hanga ako sa'yo. Hanga ako sa'yo. Teka lang, baka hindi pa nagsisink in sa kanya. Hanga ako sa'yo. Puta relo, 40M, house and lot, condominium, mansion. How I wish. Ito ang sana all. China all. 20M. Relo mo lang. Yung lupit mo. Ikaw na. Ikaw na. Diba? Ikaw na. Meron pa yan. Tangina talaga. Oo. Pong Benny Abante luxury watches. Shit. Dalawa pala to. Tangina, hindi pala isa. Richard Mile RM 1103 flyback. Puta, pati yung model, alam ng mga netizen, ano? Grabe talaga. No? Price range, 12M to 32M. Tapos yung isa, uy, puta, isko yun, ah. Richard Mile RM 17 in titanium. Price range, 18M. Shit, ang sarap mag-congressman. No? Hindi, okay na ako dito. Mahirap na, baka turuan pa ako maging greedy. Di ba? Okay na ako yung may pangkain kami araw-araw ng mga anak ko. Tapos pagka gusto nila mag-Jollibee, mag-Mang-Inasal. Kasi favorite ng mga anak ko yung Mang-Inasal. Okay na ako doon na meron akong uhugutin na pera pag gusto nila Mang-Inasal. O Jollibee. At saka yung may ipasok ko sila, hindi man lang sa exclusive na school, well, at least private na maganda na eskwelahan, okay na ako doon. Okay na yon sa tingin ko, sa akin. Grateful na ako doon. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbigay sa atin ng biyaya, blessing, na alam natin na kailangan natin ngayong araw na to. Diba? Hindi, totoo. Totoo yun. Kung hindi mo pa siya kailangan ngayon, huwag mo nang asamin. Di ba? Huwag ka nang maging greedy. Di nga natin alam niyo yung pandemic, maipasok ko lang. Yung pandemic teaches us na i-appreciate yung buhay na hindi na paramihan ng pera, bagkus paramihan na ng nagmamahal na pamilya. Yun yung tinuro sa atin. Kasi nung wala yung pandemic, nakalimutan din eh. Alam mo, Pilipino, medyo masiyahin kasi tayo eh. Saka hindi tayo mapagtanim ng galit. Pero maliban sa flood control issue alam ko naman
na alam din nila na, uy, bigyan mo lang ng panibagong issue yan, makakalimutan na ng Pilipino yan, flood control na yan. Siguro applicable yun sa iba. Pero sa ibang issue. Pero sa flood control na trillion-trillion, yung mga manonood na yan, yung mga Pilipino na yan, yung mga negosyante na yan, yung mga galit na galit sa korap, nananahimik lang yan. Hintayin nyo pag 2020. Wala naman kasi kami laban ngayon. Kahit na magpo-post kami dyan, i-isnabin nyo lang. Di ba? I-isnabin nyo lang. May iba nga, minumura kayo. Mula ulo hanggang paa. Pati yung kaluluwa nyo, minumura na eh. Pero hindi naman kayo tinatablan. Hindi naman kayo nasasaktan eh. Di ba? Di ba? Kasi umatin kayo ng seminar. Umatin kayo ng workshop kung paano patigasin yung mukha. Kami, hindi naman kami nakaka-attend ng ganyan. Magkano babayad sa ganyan. Di ba? Kaya talagang kahit murahin yung kaluluwa nyo, puta, kahit kaluluwa nyo, pati yung kaluluwa nyo, umatin din ng seminar, hindi na rin nakakaramdam. Di ba mga kayon? Lang eh, no? Talagang panapanahon lang eh, no? Ito. Talagang atat na kami. Atat na kami na ma-impeach yan si Sara Duterte. Ulul! Atat na atat kayo, talagang gusto. Sa bagay. Pero wag ka, hindi rin naman kayo din makatulog. Hindi makatulog yan, sigurado ako. Nanginginig na. Ultimo yung ano niyan, yung kaluluwa niyan, gusto lang kumalas sa kanya. Gusto lang kumalas sa kanya, puta. Gusto siya iwan. Puta ka na ba pinaggagawa mo? Bahala ka dyan. No, napapatawa lang ako. Pero, syempre yung nangyayari sa atin ngayon, tatawa tuloy ako eh. Product lang to ng ng pagiging greedy ng tao. You know, yung greediness, it came from different, angle eh. Pwedeng greedy ka sa pera, sa posisyon, sa power, sa upuan, sa pansin, greedy ka sa praise, greedy ka sa lahat ang bottom line, pride. Remember, yung pride, yung greedy, yung pride yan ang nagpabaksak, kauna-una nagpabaksak kaya Satan papunta sa baba. 'Di ba? Dahil talagang yung pride niya mataas. Kaya kung ako sa inyo mga kayon, medyo bababaan natin yung pride natin. Maging humble tayo every day, maging grateful tayo every day. Kung ano lang yung meron, nabuhay ka, minulat mo yung mata mo sa araw-araw. Grateful tayo dapat doon. Lagi ko kasi nasabi sa inyo mga kayon, ayoko lang kasi na Duterte lang tayo rito sa channel ko eh. Madali naman magpaka-Duterte. Yung mga galing nga sa kabilang, sa mga kalaban, nagdo-Duterte ngayon, nakikita ko sa Facebook. Yung mga dating galit na galit kay BBM, ngayon, kinain yung suka nila. Ngayon, Duterte na. Meron ganun. Diba? Pero sa akin dito sa channel ko, ayoko lang kasi na Duterte lang tayo. Madali lang kasi yun eh. Magsalita lang ako rito, mag-topic lang ako na about Duterte, pagmumurahin ko lang sila, Duterte na, ano na tayo, ano ko na kayo, mapapabilib ko na kayo. Ayoko nang ganun. 'Di ba? Gusto ko something na kahit papano, meron naman tayong spiritual dito. Hindi ko naman sinasabing magpakasanto tayo pare-parehas. Ayoko lang Duterte lang. Madali na 'yon eh. Given na sa atin 'yon, lalo na mga naka-experience ng magandang buhay during under PRR this term. Maganda ang buhay natin eh, 'di ba? Naramdaman na natin 'yon. Every time na ipapaliwanag ni Tatay Tigong yung war on drugs, tandang-tanda. Gi! Yan! Go, Tatay Tigong! Ganun eh, 'di ba? Talagang pagka nahuhuli yung mga nasa list ng mga tinutukaw, ina nyo ha, adik-adik kayo. Madali 'yon eh. 'Di ba? Madali 'yon, promise. Madali magpanggap dito sa harapan nyo na Duterte tayo. Pero kahit na i-back check nyo ako, i-background investigation nyo ako, ever since naman 2016 kay Tatay Tigong na tayo. Nagkataon lang na nag-vlog ako kay Isko. Kaya doon ako nanatili sa Maynila. Wala pang podcast nun. Pero ever since Tatay Digong, Isko, alam niyo naman yan eh, Tatay Digong saka Isko Moreno lang ako. Regardless kung ano man yung pinaniniwalaan nila, kung ano man yung pinaniniwalaan ni Tatay ni Yorme Isko Moreno, siya yun eh, 'di ba? Pero ako, lagi ako nakasuporta kay Isko Moreno.
At lagi rin ako nakasuporta kay Tatay Digong. Kaya ang sinasabi ko lang dito, ayoko lang yung Duterte tayo. Gusto ko kahit papaano may touch pa rin ng, alam mo yun, spiritual na kahit papaano na i-guide ko kayo. Ako, may natutunan ako sa inyo through comment section. Ayoko lang na, gusto ko pro-Filipino tayo. Di ba? Pro-Filipino, galit tayo sa corruption at galit tayo sa mga politikong nangungurap. Pero hindi ko sinasabing may matino pang, sana meron pa nga, sana mali nga ako, na may matino pang politiko, sana mali nga ako. Pero at least sana kahit papano yung alam niya yung priority niya, na ang priority dapat ay yung taong bayan. Yun lang naman eh. 'Di ba? Yun lang naman. Ang hirap naman kasi humanap ngayon ng zero corrupt na politiko, tapos capable na mag-lead ng bansa. Ay, mahirap yun. Maaari makakita tayo ng hindi nangurap na politiko. Pero ang tanong, kaya ba niyang i-lead yung bansa natin? Lalo-lalo na lalo-lalo na sa mga decision making, pagka may mga crisis tulad ng pandemya noon, ng COVID-19 na kaya niyang harapin. Marami nga dyan, magaling magsalita. English pa. Pagka tinanong mo, nakakasagot. Pero pagpatating ng mga crisis, ng mga decision making, yung mga biglaan, yung mga decisive moments na kailangan ng decision making, hirap na hirap. 'Di ba? May ganun. Kaya mahirap eh. Mahirap na dapat all-in-one package. Hindi pa pwede na, magaling magsalita to, panalunin nyo na to, puking ina. Marami na tayong nakakitang ganun, ang galing magsalita pagdating sa actual, wala. 'Di ba? Ano lang yan sa akin lang yon, mga kayon. Sa akin lang yon. Ang akin lang dito madaling magpaka-Duterte. Madaling magka-pro Duterte. Pero syempre gusto ko kahit papano may pro-Filipino pa rin tayo at saka syempre may spiritual pa rin na touch. Kahit na maliit. Hindi ko sinasabi ng papakasanto ako Nagmumura nga ako di ba? Pero bihira ako magmura. Di ba? Lalo-lalo na pinipili ko lang yung mga mumurahin ko. Pagka ganito si Franz, ay naku, gusto. Talagang, ewan ko ba? Di ba? Ay, panoorin natin ito. Ito yung sinasabi natin. Baka ito Congressman Abante, Ah. ano silbi netong pinagawa mong cat's eye? Ayan Grabe. Parking na nga lang to Ayan Kaliwa, kanan, gitna, meron. Grabe. Nagtatanong lang Congressman Abante. Tatanong lang. Magkano po ba yung isang cat's eye na pinapagawa mo? Yan! Na pagitan ay 4 na hakbang. Grabe, no? Ayan, parkingan, double parking. Tapos, magkakaroon ka ng cat's eye. Hanep. Ang lupit! Ibang klase. Iba ka. Distrito 6 ng Maynila. Ingat. Di ba? I'm sure nagawa doon din naman to Huwag tayong magbalinis. Yung hindi yung cat's eye Yung ma, may project kami. Kailangan bilhin. Magkano? 150. Pero 50 lang talaga. Di ba? Pumatong, may patong. Nagawa natin yan. Matik yan. Alam nyo yan. Alam nyo din kung magkano yung cat's eye. Di ba? Siniwalat na yan ni Mayor Magalong kung magkano. Tapos kung magkano yung nasa yung proposal nila. Di ba? Times 10. Nagtatanong lang, baka mali kami. Baka naman, kaya, ganda ng relo Baka lang. Ikaw naman, Nagtatanong lang, di naman masama magtanong Doon ba galing? Baka lang naman, ikaw naman, Kong, panoorin natin kasi kung paano siya nahuli. Ang gagaling talaga ng mga netizen Talagang kahit brief mo na garter na bacon, makikita at magagawan talaga nila ng paraan. Ito yun Ang lupit, Distinguished colleague. Nakabalandra pala. Ganda. Laos si paring hype dito. Mga kababayan, ang mga kapwa ko endorsers, magandang umaga sa inyo lahat. Alam nyo, ako po'y mahilig maglagay ng titulo sa aking mga speeches. Yeah. At ang title po ng aking speech today Yeah. is Duty, Honor, Principle. Galing mo! Galing mo talaga. Doon ako napabilib sa'yo.
Bilib ko sa'yo. Ito po yan. Martin Luther King Jr. said, Nadamay pa si Martin. Patay na yung tao, nadamay pa. Paborito niya si Martin Luther. Diyos ko, pagpahingay nyo na, puta. Parang awa nyo na, yung pagkapatay, patay na. Sasakit ang ulo ko sa inyo. Pagpatay-patay na, wag na natin idamay. Wala ba kayong ano? Sabi nga ni puta patay na yun eh. Sabihin nyo, sabi ko na lang. Buhay pa naman kayo eh. Sabi ko, ganyan to eh. Di ba? Huwag na yung patay. Wala nang ang dila. Kinapanaypan ka. Siguro sino bang nagbanggit ng pangalan ko? Nakagat ko tuloy yung dila ko eh. Anong letter? Ano number? Nabigyan mga number. Nakagat yung dila eh. 1. 2, abante. Puta, sino pa yun? Tinignan sa Google ni Martin eh. Putang binanggit yung buong pangalan ko. and I quote, "The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people." End of quote. Madam Chair, there are moments in public life when silence is convenient, when silence is strategic, when silence is safer. But there are also moments when silence becomes complicity, when to look away is to participate, when to remain quiet is to permit the erosion of the very Constitution we swore to defend. I endorse this fourth impeachment complaint with Congressman Paulo Ortega, not out of anger, not out of partisanship, not out of personal animus. I endorse the fourth impeachment complaint because the allegations before us are grave and quite serious, because they strike at the heart of constitutional order, Yari kayo sa 2028. because they involve the alleged misuse of hundreds of millions in confidential funds, Ina naman confidential funds na naman. because they involve sworn affidavits, COA findings, documentary irregularities, and most chilling of all, public admissions that, if true, undermine the sanctity of lawful succession and the stability of government. We are not here to convict. We are not here to persecute. We are not even here to prejudge. We are here to determine sufficiency in form and sufficiency in substance. But allow me to stress that sufficiency is not a trivial threshold. It is a constitutional gate. Tahimik dito sa flood control Tahimik din to And when credible, detailed, documented allegations are placed before us, allegations of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes, this committee does not have the luxury of indifference. Nasa kamay mo eh. Because public office Luxury. is a public trust. These words are not ornamental, Madam nako. Chair. They are not decorative language placed in our Constitution for ceremonial speeches. They are a command, a standard, a warning. When confidential funds are alleged to have been encashed in vast sums and liquidated in implausible time frames, when audit findings raise red flags, when sworn testimony describes physical transfers of cash outside normal channels,
when public statements threaten the very officers named in our Constitution, we cannot say this is inconvenient. We cannot say this is politically difficult. We cannot say let someone else handle it. Why? Because this is our constitutional duty. If the complaint is defective in form, we will say so. If it lacks ultimate facts, we will say so. If it fails the standard required by the Constitution, we will say so. But if it meets the threshold, if it alleges ultimate facts supported by sworn statements and documentary annexes, sufficient to warrant investigation, then we must allow the process to proceed. For the power of impeachment, Madam Chair, my dear colleagues, is not a weapon. It is a safeguard. It is not vengeance. It is accountability. It is not politics. It is constitutional order at work. Wow, ah. History will not ask whether this was politically comfortable. History will ask whether we were faithful to our oath. We swore to preserve and defend the Constitution, not selectively, Madam Chair, not conditionally, not when it is convenient. If we remain silent in the face of serious allegations against one of the highest officials of the land, then we are not neutral. We are negligent. This hearing is not about personalities. It is about principle. It is not about ambition. It is about accountability. It is not about 2028. It is about 1987, the Constitution that binds us all. Let us therefore proceed with sobriety, as I beg this committee right now, Madam Chair. Let us proceed with fairness. Let us proceed without fear, because in the end, we answer not only to our colleagues, not only to our constituents, but to history and to God. As Scripture reminds us in Micah 6:8, and I quote, Yan na naman. He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. End of quote. Madam Chair, my dear colleagues, may we do justly, may we love mercy, and may we walk humbly as we discharge this solemn constitutional duty. Maraming salamat po, Madam Chair. Talaga lang, ha? Kita nyo na. Pati si Martin Luther, nadadamay sa inyo eh. Tigitigilan nyo na yung kaka-Martin Luther nyo. Isa lang ang gusto kong mahuli. Isa lang namin ang gusto mahuli, yung Martin din. Pero hindi si Luther kasi patay na yun eh. Yung boy pa. May isa pa. Ina talaga, oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Mga kayo na, lagi niyong tatandaan, buti na lang, laking bagay din ng social media. Well, at least nalalaman natin na pagtatawanan natin, nakikita natin kung paano magsinungaling. Hindi ko sinasabi kung paano sila magsinungaling. Di ba? Nakikita natin kung paano sila magsinungaling at paano sila magmukhang tanga at katawa-tawa. Na alam naman natin na pinagloloko lang tayo nitong mga to, pero sige pa rin ang pagsasalita nila, gagamit pa sila ng mga scripture, gagamit pa sila ng mga verses, gagamit pa sila ng mga patay na tao na kesyo sinabi nito, ganito. Higilan nyo na yan kung di naman talaga sasa puso. Di ba?
Walang problema eh. Magsalita tayo ng ganon. Pero nasa puso. Ang tingin kasi ni God, nasa puso eh. Kung titingnan kayo ni God siguro, puta, siguro nangingiti-ngiti yun. Ito, oh. Ginagamit pa yung scripture ko. Bineverbal pa yung scripture, pero sa gawa, hindi eh.